Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay aking iprepresenta ang aking nagawang pananaliksik hinggil sa bakit nga ba babae ang naghuhugas ng pinggan at sayaw sa kalipay? Isang pagdalumat ni Rowena N. Ariaso. Ayon sa matandang kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Ayon kay Manos 2009, ang panitikan ay nakabatay sa karanasan ng isang tao at ito rin ay sumasalamin ng kultura at tradisyon. Dito na ipapahayag ang damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-aalipusta, pagkahabag, galit, at iba pa na matatagpuan sa maikling kwento, tula, dula, nobela, sanaysay, telebisyon, at iba pang popular na literatura. Ang diskriminasyon laban sa kababaihan ay ang anumang pag-uuri, eksklusyon o restriction batay sa kasarian na naglalayong o nagre-resulta na hindi pagkilala o pagtamasa sa paggamit ng mga babae ng kanilang karapatang pantao o batayang kalayaan sa politikal, pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultural, sibil o anumang larangan, may asawa man o wala, batay sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. CEDAW Article 1. Ang feministang kritisismo ay masasabing isang mode ng kritikal na diskursong nagbibigay diin sa itinakda ng kultura ng kababaihan ng gender pagdating sa interpretasyon ng mga akdang pampanitikan ayon kay Fabros 2008. Ang pag-aaral sa women and development issues ay nangangailangan ng ganap na pag-unawa sa parehong development at balangkas ng feministang theoretical. Lumitaw din ang teoryang feminismo dahil sa paniniwala na ang panitikan ay nasa kamay ng mga lalaki dahil sa inilalarawan ng mga manunulat na lalaki na sila ay marupok, mahina, sunod-sunuran, emosyonal at pantahanan. Umusbong rin ang teoryang post-kolonyal. Nagsasanib at naghihiram din ito ng iba't ibang teorya na tinatawag na cultural studies o pagsusuring pang-kultural na iba't ibang anyo ng kultura o cultural forms at ang implikasyon nito sa sitwasyong panlipunan. Nakapokus din ito sa socio-political na kalayaan at katarungan para sa mga naaapi. Layunin ng teoryang ito na talakayin ang panlipunang problema ng isang panahon at lugar hinggil sa kahirapan, karanasan, katiwalian, kawalan ng katarungan. Ayon sa balangkas, makikita na pagsusuri ng dalawang akda ni Calderon at Seiko sa pamamagitan ng teoryang feminismo. Mga layunin ng pag-aaral. Masuri ang isyong pangkasarian na napapaloob sa kwento. Pangalawa, malaman ang kultura at relihiyong kinabibilangan ang napapaloob sa kwento. Pangatlo, matukoy ang pagpapahalagang moral sa kwento. Pang-apat, makabuo ng modyul sa maikling kwento na may kinalaman sa isyong pangkasarian. Metodolohiya. Ang pag-aaral na ito ay isang kwalitatibong pag-aanalisa o content analysis. Resulta ng pag-aaral. Batay sa maikling kwentong Bakit Babae ang Naghuhugas ng Pinggan ni Filomena Calderon,
Nakakitaan ito ng isyong pagkasarian katulad ng stereotipo na kapag babae ka, ikaw ay laging magtatrabaho sa gawaing bahay. Ikaw lagi ang maghugas ng pinggan, kayo maglalaba, magluluto, magbubunot ng sahig, mamamalingki at iba pa. Dito naman ay kinakikitaan ng kulturang ang pagiging tamad, pagiging tsismosa, pagpapagamot sa mga albularyo tuwing may sakit o karamdaman, panghihiram ng gamit sa mga kapitbahay. At dito na ipakikita rin ang pagpapahalagang moral na dapat maging pantay ang pagtingin ng mga gawain ng lalaki sa gawaing babae. Sa maikling kwento pa rin ng bakit babae naghugas ng pinggan, nandito pa rin ang pagpapahalaga, yung kultura ng tao sa akda ay ang underdesaya, pagiging bungangira at pagsisilbi sa asawa. Okay, sa pagpapahalagang moral, yung pagiging mapagmahal na asawa. Sa maikling kwentong Sayaw sa Kalipay ni Ambrosio T. Sico, dito makikita ang isyong pangkasarian na ang isang lalaki kahit may asawa na, siya pa rin ay naghahanap ng ibang asawa dahil sa hindi pa sila nagkaanak ng 16 na taon ng kanilang pagsasama. So ang kultura naman na napapaloob o nangingibabaw sa kultura ng kapatagan, sila ay naniniwala na may Diyos. Sila rin ay naniniwala na sa simbahan ang kasal at sagradong sakramento. At ang kasal sa pamamagitan ng dalawang taong nagmamahalan. At kasalanan din sa kanila ang hindi pagsunod sa inuutos ng Diyos. Ang pagpapahalagang moral ay ang mapagparaya. Sa Sayaw sa Kalipay pa rin ang nakikitang kultura o panrelihiyon ay sa paniniwala ng kabundukan. Sila ay naniniwala na kasalanan ang hindi pagsunod sa kanilang angkan. Pinaniniwalaan din nila na maaring mag-asawa ng marami basta't kayang buhayin ng lalaki. At kasalanan din ang hindi pagsuporta sa pinakasalan na bana. Konklusyon. Napatunayan na ang piling kwento or maikling kwento patungkol sa kalagayan ng kababaihan ay parehong nakaranas ng stereotipo sa asawa sa lipunan kanilang ginagalawan. Rekomendasyon. Gumawa pa ng pag-aaral at pagsusuri sa mga akdang pampanitikan tulad ng pelikula, dokumentaryo at iba pa na tumutuligsa sa isyong panlipunan or isyong pangkasarian. Dito pa rin makikita ang rekomendasyon na may ihahatid dito ay magkaroon ng gender sensitivity ang mga mag-asawa, particular na sa kababaihan. Muli, maraming salamat at magandang hapon.